Hello teachers, Josmar Hay na banggi po sa Gabos. Calculator Techniques Tutorial for Beginners using our recommended course KCS 991 Calculator. Beginners po dahil meron po tayong mga kasamahan na medyo nahihirapan sa paggamit ng ating calculator. At ito po ay part 1 dahil 5 questions po muna ang ating i-discuss mula sa ating calculator mathematics book na kasama po ng ating calculator sa bundle. Maraming salamat po, Sir Tadeos, the Product Manager of Cars Calculator Philippines, sa pahintulot niyo po na gawin ang tutorial na ito. Meron po kasing mga nagme-message sa atin at nagpapaturo kung paano po i-apply sa calculator ang laman ng calculator mathematics book na ito. And with that, let's start with problem number 1. Find the value of x, and we have 2x raised to 3x raised to 4x is equal to 5. Kung makikita po natin ito sa actual boards, huwag na po kayong matakot dahil ito po ang sagot. I-memorize, hindi po. Kasi tutulungan po tayo ng ating calculator. Pakikuha po ng ating calculator at sabayan niyo po ako para mas maintindihan natin kung paano po natin gagawin. Nakuha niyo na po? So, start po natin sa pagbukas or pag-on ng ating calculator. Ito po ay makikita sa upper right portion ng ating calculator. Ayan. At kung sakali na pagbukas natin, binulaga po tayo ng SciMath, huwag pong mag-alala. Ito po ang ating gagawin. Press Shift, then 9. Makikita po natin ang clear sa taas. At ito, clear. Number 1, kung setup lang yung ating i-clear. Then number 2, kapag memory. Number 3 ay para sa lahat. Ibig sabihin, ito pong 1, 2, 3 ay ang ating choices. So kung gusto po nating reset lahat, number 3 ang ating pipiliin. Kung memory naman, number 2 at kung setup lang ay number 1. Let's choose number 3. Reset all. Kapag oo, ang ating pipindutin ay equal sign. Kapag hindi po natin itutuloy, AC naman po ang ating pipindutin. Dahil syempre, i-reset po natin, equal sign ang ating pipiliin. Then, press AC. So, AC, ayan, na-reset na po natin. Pero may isa pa pong option. Pwede namang Shift 9, 3, equal sign, para madali na. Dalawang equal sign na lang. So, okay lang din yon. Nakadepende po sa inyo kung alin po ang mas prefer ninyo. Okay. So, di ba po kanina, clear, then pinindot natin ang shift bago ang 9. Ayan. Sige po. Mapapansin po natin na karamihan po sa ating buttons or keys ay merong green na commands sa taas. Meron din pong green at golden yellow. So, paano po ba natin gagamitin ang mga yan? Sa lahat po ng naka-green, para magamit po natin ang command na yan, let's say, this off. So, ito pong off na ito. Tatandaan po natin, kailangan po muna nating pindutin ang shift. Then, yung key kung nasaan po yung green na command na gagawin natin. So, di ba, i-switch off natin ang ating calculator. So, press AC. Shift, AC, off. Shift, 9, clear. So, ganun lang po. So, kung ganun po para sa ating naka-green, edi pa naman po para sa ating naka-golden yellow. Yes po. So, press natin ang on.
Halimbawa, gusto nating i-input ang x, which is very gamit na gamit sa ating mathematics. So, press alpha, then close parenthesis. Ayan ang ating x. How about y? Alpha, then ito, lalabas ang y. Kay x, ang katabi niya ay ito po, green. So, kapag shift, close parenthesis, ito po ang lalabas. Okay, malinaw na po. Sa mga naka-golden yellow, ipipress po muna natin ang alpha, then yung key kung nasaan ang ating naka-golden yellow na command para maging activated po yung command na iyon. Ganyan lang. Sa shift naman, kapag naka-green. Okay? Then, dito naman, makikita natin dito ay integral, fraction, square root, pagdating po sa taas ay cube root, at kapag higher, ito naman po. Ayan, tayo po yung mag-i-input kung ano yung root ng ating radical. At sa ating exponent, ito ay squared. Ito naman po ay cube kapag shift x squared ang ating ginamit. At ito po na may rectangle or square sa taas, ibig sabihin exponent na higher than 3. Ayan. Logarithm, ito po ay kapag hindi naka-specify ang base na ibig sabihin ay 10. At kapag naka-specify naman ay ito po na merong base dahil dito po natin input ang ating base. Okay, so let's go back to the problem. Ang gagawin lang po natin dito ay kokopyahin natin siya. So 2, x. Di ba po si x ay golden yellow, so alpha, close parenthesis. Then, exponent, ito po yun, 3, alpha, close parenthesis. Exponent ulit, 4, alpha, x. Ayan. So, nakadalawa po tayong exponent. At ang susunod po ay equal sign. So, si equal sign ay hindi na exponent, right? So, press arrow right. 1, exponent pa rin. Isa pa po, ayan, magka-level na po sila ni 2x. Hindi po ito ang equal sign na ating gagamitin dahil tandaan na nag-i-input po tayo ng equation. So, ito po yun. Alpha, half. Ano ang susunod po? 5. Yan. So, siya na. Sa problem na ito, complicated na kung tayo po yung magsasolve. Pero wag pong mag-alala kasi tutulungan tayo ni calculator. Kaya kung bibili lang tayo ng calculator ay doon na po tayo sa sure na babakapan tayo. Just press Shift Calc. Ayan. Solve for x. Ibig sabihin, si calculator po yung gagawa sa pag-solve ng x para sa atin. At dahil papayagan natin siya, syempre, sino ba naman ang ayaw? Press po natin ang equal sign. Hindi po 0 ang sagot dahil hindi pa po nagsusolve si calculator. Kapag pinindot natin ang equal sign, magsusolve na po siya. At ang sagot natin ay makikita din naman natin na x is equal to this one. Ganyan po. Okay? Sana malinaw po ha. Ito po yung ating equation, sinolve po ni calculator at ito po ang sagot niya. X is equal to 1.1631911. So, pareho po sa ating libro. Okay? So, ang na-discuss natin ay ang shift calc function kung saan si calculator ang magsusolve ng missing variable para sa atin. Okay? One down. Let's go to the next problem. Find the value of x and the answer is, ayan, para meron na po tayong guide kung tama po ba ang ating nakuha. At dahil
find the value of x, pareho lang naman po na kokopyahin natin yung given equation. Ito po yung radical. We have x, so alpha, close parenthesis. Ito po ang squared. Then, yung minus po ba, kasama po sa radical sign? Hindi. Kaya ang gagawin po natin ay press arrow right para mag-move ang ating cursor. Then, press minus. What if hindi po natin minove ang cursor? So, nandito lang, hinayaan lang natin, minus. Big sabihin, nasa loob po siya ng radical sign. So, be careful, okay? Then, minus, square root ulit, we have 3, alpha, close parenthesis. Again, we have to press arrow right, then equal sign. We have to alpha, close parenthesis, minus 6. Then, done. Ayan na po. Ano po yung gagawin natin tulad kanina? Dahil si calculator na ang bahala sa atin. Shift, calc. Again, yung nandito, hindi po ito yung sagot. Dahil hindi pa tayo nag-equal sign at wala namang nakalagay na x is equal to certain figure. Okay? So, press equal sign, x is equal to 3. Ganyan po ang sagot natin. Ito yung ating equation. Ito yung sagot ni calculator, which is equal sa ating libro. Wow! We have 2 down. Okay? At tandaan, kapag meron tayong variable, may equal sign, so kompleto na, si calculator na ang bahala niyan gamit ang shift calc function. Okay? Kaya pa? Kayang-kaya. Problem number 3. So dito, ano po ang sagot? We have this one. So let's check. Ang gagawin natin ay press AC. Then, kakopyahin po natin. Fraction. For our numerator, ibig sabihin yung taas, we have pi and e. So, isang kilang pero magkaiba dahil shift and alpha. Green and golden yellow. For pi, shift dahil naka-green. Then, exponent, alpha dahil e. Again, hindi po ito kasama sa ating exponent. So, press arrow right plus alpha. Ayan, binaliktad lang. So, tis ng pag-i-input. And we're done. Dito na po tayo sa ilalim or denominator. Para bumaba po dito ang ating cursor, we have to press arrow down. Okay. So we have E, so alpha, exponent alpha E. Then, next, we have to solve for the value. So press equal sign, and the answer is 3.00904456, and correct. Okay? Kaya pa? So dito po ay fraction. Ganun pa rin, shift, then alpha. Equal sign lang dahil we are just to evaluate, and here is the value. Okay? Next. And the answer is 6. 1 over 120. Okay. Press AC, then copy lang po natin. Shift dahil naka-green ang ating factorial. Plus, then fraction. For the numerator, we have 2 factorial minus 1. Arrow down para mapunta sa denominator, and we have 5. Shift factorial. Then, press equal sign. Hindi po magkapareho ang kanilang format. Makikita po natin dito ang same format nito
So, naka-green, shift, ito, at ayan, pareho na po. Paano kapag hindi po pinindot ang shift? Ano po ang mangyayari? Ito po ay in decimal form, shift in mixed form, shift, ito na po yung improper fraction. So problem number 5, our last problem. In the given system of linear equations, find the value of x. So we have two equations, two unknowns. At ano po yung sagot? Ano po yung value ng x? X is equal to 1. So kunin na po natin ang ating calculator. Press AC. Dito po, dahil equation, mode 5. Ayan, 5. Then, we have x, y constant. C stands for constant. At ang kanilang formula, ang constant ay after the equal sign, just the same. So, pwede po natin gamitin ito para dito. Tatandaan po natin, para magamit natin ang mga nandito, kailangang pareho po ang format ng ating problem. Okay po. Given sa ating problem, rather. Okay, so press 1. Para po sa column A, ang ilalagay natin dito ay coefficient ng x, sa B naman ay coefficient ng y, at dito naman ay ang ating constants. Ito po. So for A, considering the first equation, we have 2, equal sign para ma-input. For B, we have 5, then press equal sign para ma-input. Then we have 7. Press equal sign. Huwag po natin kakalimutan, dito ang function niya ay enter. So we have 7, B is 3, and C is 10. Equal sign, please don't forget. What if ang andito ay minus 5y? Ang magiging coefficient po ng y ay negative 5. Yes po. Isasama po natin kung ano po yung operation dito. So, please be careful at tandaan po ang na-share natin, nakasama po kung ano ang anditong operation at i-consider natin yun na kanyang sign convention. Okay. So, press equal sign. Ayan, x is equal to 1, x is equal to 1. And remember, we have two variables. So, press equal sign, we have y is equal to 1. To check, so 2 times 1 is equal to 2. 5 times 1 is equal to 5. 2 plus 5 is equal to 7. 7 times 1 is equal to 7. 3 times 1 is equal to 3. 7 plus 3 is equal to 10. So, we're good. And we're done with the first 5 problems. Ito lang po muna para hindi po malito at para mo-master din natin kahit papaano. At least, meron na po tayong idea kung paano natin gagamitin ang buttons ng ating calculator. So, sa mga gusto pong bumili ng ating Cars KCS 991 calculator, nasa description box po tsaka sa ating comment section ang link kung saan tayo pwedeng bumili. And this is all for tonight. Thank you for watching. Kindly share so we can help more self-review math majors. God bless your exams.